Magandang araw po. Ito po yung likod si Freddy sa Facebook at sa YouTube at Pilipino sa America Vlog YouTube channel. At if you haven't subscribed to my channel, please subscribe by pressing the red button below and you will be in and subscribe to my channel, and I really appreciate that. And give me a big likes and give me some comment regarding this matter because it involves the future of the country, most especially when it comes to charter change right now. Okay. And also give me this video, if you could share it to others, to your family and friends and benefactors. I will appreciate it. Okay, for the more information regarding why we need to have a charter change or amendment, not actually a change but actually amendment to the ongoing when it comes to economy matter. Okay, kasi po ang ating ang kasalukuyan ang charter natin ngayon ay kailangan siguro magkaroon ng revision kasi nahuhuli tayo sa mga kapitbahay natin na maunlad na. Actually ang ating bayang Pilipinas ay lower middle income country. Okay, ulitin ko po, lower middle income country, or in short, poor country. Di ba? Poor country. Okay, compared to Thailand and Malaysia. They are now classified as upper middle income country. Kaya nga meron tayo mga overseas Filipino workers dyan sa Malaysia at sa Thailand. Okay? Ngayon, mukhang nag-iba na ang ihip ng hangin dyan sa Senado kasi nag-ano sila na they are against the charter change, no? Nagkumuha pa sila ng mga manifesto at nagkaroon sila ng press conference regarding their stance against the charter change. Okay? Pero mukhang hindi sila mananalo kasi ang mga tao ay gusto nang umunlad ang ating bayan to people's initiative. Kasi kinatatakutan nila, pag ito natuloy, mawawala na sila ng power itong Senate. Kasi actually ang Kongreso ang namamayani na ngayon when it comes to charter change. Kasi mas maraming magagaling ngayon sa Congress, right? Through the leadership of Martin Romualdez. Okay, Congressman Martin Romualdez, our House Speaker. Magaling talaga. Bagamat when it comes to support ng mga tao, ay mukhang hindi pa nakukumbisi ang mga tao na dapat supportahan si Speaker Martin Romualdez. Kasi ang ginagawa ni Speaker ay for the country to grow as well as in support for the President, not to make the objective of making by 2027 to make the country an upper middle income country like Thailand and Malaysia. Okay? Ngayon sa Senate, ang nangunguna sa committee sa economic amendment ay ngayon ay si Senator Robin Padilla, no? Ito ay nung una ay pinapasa to kay Senate President Angara na siya ang umawak, no, through what they call this Senate subcommittee, hindi yung sa ni Robin Padilla, no, kasi kailangan daw talagang abogado. Okay, so ngayon ang hahawak ulit ay si Senator Robin Padilla, just in case kasi sila pero mapupwersa sila because of the People's Initiative na nasa COMELEC na ngayon. Okay? So, nasa COMELEC na ngayon. Ngayon, kaya kailangan suportahan natin kung gusto nating umunlad ang ating bayan katulad ng Thailand at Malaysia, we should support this charter change amendment on economic matters. Ang economic matters is the right of the direct foreign investors to own
the company that they are going to put up there in the Philippines at the same time to buy properties. Kasi kailangan nila Siyempre, lupa na lalagyan ng kanilang mga planta or whatever ay magiging kanila. At kanila, magpupursige sila na umangat. Hindi katulad nung nangyari dyan sa Subic, sa Subic, na yung Korean company nalugi. Because may mga Pilipino kasama sila Dapat sila mismo ang magpapatakbo. Sila mismo, hindi kasama yung mga Pilipino. Kasi kulang sa experience ang mga Pilipino Kulang sa experience. At ito'y napatunayan na for years and years na pag pinatatakbo ng mga Pilipino ay nahihirapan. Medyo nagbibindig pa, hindi katulad ng pag-iba ay matatag ang company. Okay? So, yan ay mukhang babalik si Robin Padilla, maghahawak ng charter change, charter amendment na isinusulong ng Kongreso. Okay? So, at ang pangalawa kong topic ngayon ay itong 51 budget na inallocate kay Congressman Pulong Duterte. At ito ay kine-question kung ano nangyari dyan sa Davao. Kung sa inyong mga nakikinig dyan sa Davao, ano ba naramdaman nyo kung 2020 to 2022? Kasi ang budget ni Pulong Duterte ay 51 billion pesos. May nagawa ba? Mukhang bumabaka pa rin dyan sa Davao. Ano ba nangyari sa mga infrastructure project? Hindi naman natin sinasabi na may nangyari, Pero dapat may paliwanag ni Congressman Pulong Duterte kung ano talaga ang real score ng 51 budget, okay? Lalo na ang Department of Public Works. Ano ba nangyari? DPWH. At ang una ay noong 2020, ang budget is 13 billion pesos. Noong 2021 is 25 billion pesos. At noong 2022 ay 13 billion pesos for a total of 51 billion pesos. Puro billion to, Malaking project to. Dapat umangat na ang Davao. Okay? So, kine-question lang naman kung ano nangyari. Saan ba napunta yung pera? Okay? Kung may papaliwanag, di sa maganda para naiintindihan ng mga taga Davao kung saan napunta yung pera. Okay? So, makita-kita ulit tayo sa susunod kong vlog. Okay? Maharlika, you're next. Okay? In God we trust, never hold your peace.